Kung may wave of love ka, peace lily at anthuriums, pati na itong mga roses. Alin sa kanila ang gagawin mong indoor at alin ang gagawin mong outdoor? Sa moderno nating panahon, ang mga outdoor pwedeng indoor at ang mga indoor pwede na rin i-outdoor. Depende kung marunong tayong mag-alaga sa kanila. Rare naman kung makita nating ang bougainvillea ay ginawang indoor. Dahil bukod sa matitinik ang mga ito, araw ang kailangan nila para magbigay sila ng matitingkad na bulaklak. Isa sa karaniwang indoor at outdoor plant ay ang peace lily. Kaya pag-usapan natin ang mga do and don'ts sa pag-aalaga at paghahalaman nitong peace lily. Ayaw ng peace lily ang direct sunlight. Dahil hindi nila kinakaya ang init ng araw, sila'y nasusunog. Kaya kung pinipili nyo silang gawing outdoor, siguraduhin meron namang nagsasangga sa direktang araw papunta sa kanila. Itanim natin sila sa mga nalililiman o kaya bilhan natin ng net na siyang magsasangga sa init. Dahil talagang ang kanilang mga dahon maging ang mga bulaklak ay nasusunog ng matinding sikat ng araw, na kahit alisin natin ang alisin yung mga tuyong dahon nila, palagi pa rin silang magkakamero ng tuyong dahon at sunog na dahon. Hindi naman kailangang sobrang stressful ang pag-aalaga natin dito sa mga peace lily natin. Ang isa pang ayaw ng peace lily, ang kakulangan sa tubig. Dahil ang peace lily ay mga halamang kailangan ang presence ng abundant water sa kanilang katawan. Kapag dumating dun sa punto na talagang sila ganito nakatamlay, ang kailangan natin gawin, sila ay diligan ng bonggang-bongga, yung halos pinapaliguan na natin sila. At the next day makikita mo, eto na sila. Huli nang bumalik ang kanilang sigla at ituloy lang natin ang pagdidilig sa kanila para hindi na sila uli magiging malungkot at nakalaylay ang mga dahon. At from then on, wag na natin sila pababayaang hindi naman nadidiligan. Every day, diligan natin sila dahil kailangan talaga nila ang tubig. Dahil sa peace lily, water is life. Maganda talaga siyang outdoor plant kasi sobrang green ang mga dahon niya lalo na kung siya ay malagong malago. At kung nasa shaded area siya, talagang makikita mong siya ay hindi masusunog ang mga dahon at palaging greeny. Kaya punahin nyo, kapag naman ang peace lily nilagay nyo sa outdoor tapos ay nadaarawan ng sobrang sobra, ganito ang itsura nila. Maraming sunog na dahon, yung kanilang mga bulaklak parang hindi na bagay dun sa kanilang mga dahon dahil nasusunog na din at pumapangit. Kaya kung walang masilungan, alisin na natin itong mga peace lily natin dyan sa naaarawan at sila ay ilipat na lang natin. Makakaawa yung mga peace lily natin kasi kung talagang nasa direct sunlight. Kaya magdesisyon na tayo na ilipat na ang mga halamang ito. Saan? Di hanapan natin sila ng lugar kung saan hindi na sila direktang maaarawan. Ngayong may knowledge ka na kung paano aalagaan itong ating mga peace lily, hindi magtatagal, magkakamero ka na ng magandang bulaklak ng peace lily dyan sa iyong halaman. Masaserve na nila ang kanilang purpose sa ating buhay kapag alam natin silang alagaan. At sa susunod na tatanawin natin sila dito sa ating hardin o kung saan man sila nakalagay, masaya ka na at masaya na rin sila. Thank you for watching! And don't forget to subscribe para po mababalikan nyo ang channel namin.